Sige, magasugod na po ta sa pagtuon sa aton nga sa ginatawag nga pagtulunan sa Bible. So mao ni atong ginsuguran ang ginatawag nga ang atong pagkatuon karon is repentance sa gihapon. So amo ni atong itun-an tong niagi nagligad sa ginatawag nga language of accommodation nga naay anthropopathism, tapos naay ginatawag nga anthropomorphism. Ginatawag na isang language of accommodation sa isa kabutang prasderyo nga ascribe to God a human character he does not possess. So ginagamit ni sa Bible nga sa tawhanon nga pamaagi, natawag language of accommodation, gina-accommodate sa Dios nga sa tawhanon nga pamaagi kung ano ang ginahimo sang Dios. Mao ni tawag nga language of accommodation. So anthropopathism ginabutang ni siya sa kining sa emosyonal nga pamaagi sang tao nga gina-ascribe sa Dios pas na nasuko ang Dios, no? Nangakig ang Dios, no? Kag kaning anthropomorphism sa tawhanon ni siyang kaning mga pagdagway, halimbawa nagtalikod ang Dios o tanan nakita sang Dios na kay tungod nga tanan nakita sang Dios, so sa pila ka milyon kag billions ka mga tao, so tanan nakita pila gid ang mata sang Dios amo na mga pamangkot. So ginadagway siya sa tawhanon nga pamaagi para may balansang mga nagabasa, no? O kung nagatuon kung ano ang ginahimo sa Dios. So amo nang language of accommodation nga by the way ang Dios wala na siya sang emosyon, hindi mo siya madagway sa tawhanon nga pamaagi. Nung ako magtalikod ang Dios sa Israel, hindi niya makita ang Israelites, ang mga Israel kay nagatalikod siya, no? Akon sa bagay wala sang may natago sa Dios kay ang tanan nakita niya. Pero sa tawhanon nga pamaagi ginadagway na siya sa ginatawag nga sa mata. Pero pila gid ang mata sa Dios. So ginadagway sa tawhanong pamaagi, mabot sing anon pinaagi sa mata tanan nakita sa Dios. Pero hindi na imposible sa Dios kay ang Dios is Dios, no? Wala imposible sa Dios sa tanan nga eksakto nga mga pamaagi. Okay, so mao nang natun-an naton tong nagligad. So continuation ni siya kay ari ko nag-start sa tunga-tunga. So nga sa pagdagway sa ginatawag nga language of accommodation nga anthropopathism, kay anthro is man, no? Tapos nagadagway sa emosyon, popathism, tapos anthropomorphism nga ang anthro is man, kag pomorphism nga nagadagway sa panglawas sang tawo. Siling walay makaagaw sa kamot sa Dios. Ano gid kalapad ang kamot sa Dios o kung ano kagamay ang kamot sa Dios nga wala sa may makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. So part na isa sa ginatawag nga eternal security nga pagtulunan. Kay magatuon kita sa eternal security kung how secured ang mga Christians nga ginatawag. So isa ka butang lang nga waay makaagaw sa kamot sa Dios. Ano kalapad ang kamot sa Dios? Prosni karon daw Davao kalapad, daw Mindanao kalapad, daw Philippines kalapad, daw Earth kalapad, nga waay makaagaw sa imong kamot sa Dios. Bisan sino, bisan ikaw, bisan ano, waay makaagaw sa imo sa kamot sang Dios. So sa atong pag ginadagway siya sa tawhanon nga pamaagi para maintindihan naton nga waay gin makaagaw sa imo sa kamot sang Dios. So eternally secured ka nga ang Dios mismo mo nagakapot sa imo. So matun-an naton na siya sa ginatawag nga eternal security. So mao naton natun-an nang sa tunga-tunga dire. So magakadto kita sa first John nga page nga para isa lang para masubay nimo ang ginatawag nga repentance nga ginapamatod nga change of mind. Sige sa atong nga pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon. Isa pa na ang pagtulunan sa ginatawag nga repentance kag ang confession. So mao ning repentance sa atong ginatun-an. Kag paguman sina nga sa pag-confess if necessary, magpasalamat sa Ginoo as in everything give thanks unto the Lord. So mag-pray ta tapos igabuy sa atong ang prayer in a go pray. Let's pray.
Sa imo blaan nga amahan, blaan nga may salamat sa mga ikang ginatag di mo sa amon mga kaning mga opportunities Ginoo sa pagtud sa mga pulong sa pag-share kag besides Ginoo for our own good no ginatawag nga divine good of keeping on moving on to be like Christ always in the sphere of God the Holy Spirit in divine dynasty in fellowship to God the Holy Spirit kag in the goal to be like Christ to maturity nga sa pagtuon sa mga pulong by believing it kag pag-apply in every life situation nga si Jesus Christ be seen in us. Ganigan po kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amon sa mga pagtulunan kag bisan Ginoo sa among part of giving us spiritual IQ, spiritual understanding kay by our own capacity di kami Ginoo makagrasp sa imong sa imong mga pagtulunan. Gani salamat sa imong grasya, sa imong pamagi ginadangop tang ipasalamatan pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so in review so nagkato kita sa Genesis chapter 6 verse 6. So makita nato na sa repentance part 1 na-explain na nga ang Dios di siya maga-change sa inga mind or maga-repent kani siya naa sa NAS New American Standard Bible pero sa King James makita nimo na siya nga repent ng sorry kay kana siya sa Hebrew is nakam kag sa Greek is metanoeo so makita nimo na siya sa Septuagint nga translation Septuagint so kag namo dire nga gitanaw naton change thy mind bahin sa Dios. Remember nga ang Dios wala siya naga-change sa iyang mind kay he is omniscient all knowing nabi something nga mag-change ka o kung magbasol ka sa imong kagalingon nga o kung sa Dios pagin nga bahin nga ngano nga nahitabo na nga wherein nga siya is omniscience kabalo na siya sa mga event o kung ano ang mga hitabo unya buwas sunod semana sunod bulan sunod tuig kag hangtod sa eternity. So, mo na nga may plano ang Diyos. So, the same yesterday, today, and forever. So, nasit na ang plano sa Diyos. Now, dispensationally, ara na tanan na plaster na sa ginatawag nga dispensational o kung ang human history nga sa isa po nga pagtuon kung ngano gintuga sa Diyos ang tao. At the same time, si Satan was already judged. Mo na nga isa ka butang nga to resolve the angelic conflict. Kag isa po, amo na nga kung anong gitugan niya, kung nga gintugan niya ang tao to resolve the angelic conflict nga pakigbatok ni Satan sa Dios. Whereas nga siya gi-judge na before. So, mao na nga to prove nga siya angay Diod ihaboy sa lake of fire mao na nga gintuga sa Dios ang tao sa buot sing ganon no sa simple lang nga ang tao nga hindi magtuo sa kay Jesus Christ for salvation at this present time mapaimpierno pero ang tao nga magtuo kay Jesus Christ maluwas sa pagtuo kay Jesus Christ nga who he is nga sa isa ka butang nga siya Dios siya amo na iyang persona kag siya nga work sa cross nga nagbayad sa atong mga sala namatay siya sa unod kag sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya kag tapos 40 days after nag-ascend siya sa heaven kag naa siya in session to God the Father meaning to say nga ara siya sa tuong kamot sa Dios nga Amay amo na ang salvation by faith alone in Christ alone. So pinagi lang gid sa pagtuo kay Jesus Christ of who he is. Hindi nga siya tao lang kundi siya Diyos. Kay si Jesus Christ is God man. So kung magtuo na pa sa kay Jesus Christ no. Nga sa ginatawag nga paterology tapos kung sa God the Holy Spirit pneumatology. So kay Jesus Christ is Christology no? Nga sa pagkilala kung ano kung sino ang imong Dios. So walay isa lang
prove diri nga walay pagbasol ang Dios sa iyang kaugalingon kung ano gitugan niya ang tao. So ang repentance is change of mind. So may comparative studies kita diri sa King James, sa NASB kag NIV. So makato ta sa aton sa first page sa ginatawag nga repentance sa part 2. Diri. Repentance kani simply means to change one's thinking or to change the mind. So by reasoning ang repentance, to change ang mind sa kada desisyon based on thought, not emotion. Kay sa aton man God, sa Filipino nga concept nga mga ideya, basta gani may ginatawag nga repentance, pag hinulsol, emotional dayon. No, dili. Hindi emotional ang connotation dire sa Bible. Hindi. Pero kung tanaw naton sa aton nga sitwasyon, ginabutang dayon naton sa emosyon nga pamagi. Dili. So nakita ginatawag nga mga comparative study. Halimbawa kani dahil pa katuto sa tones dito sa brass. Okay, now I read sa comparative study. So kinagamit kita mga comparison sa paggamit sa King James, New American Standard Bible, manong NASB, NIV, New International Version, may mga Young's Literal Translation, kag sa iban pa nga mga Biblia nga sa paggamit. Now dire sa King James, may word rin nga inspiration. King James, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All scriptures. Remember nga sa time ni Timothy, sa pagsulat ni Paul, o kung sa Bible mismo, mga scroll pa na sila. Kaya kung magtuon kita sa ginatawag nga canonicity, ang kung ano ang hitabo sa mga Bible, ang unang nila ginagamit is parchment. So scroll, meaning botsing anon nga kana siya is panit sang bangkang, karnero, kanding, or unsa nga mga panit sang mga mananap o mga sapat, mga animals. Scroll lang itawag sila, gina-scroll. Sa mga time ni Paul o kung sa New Testament, ang ginagamit nila is kaning papyrus. Papyrus, kung ako magdagway sina, pag-portray ana daw paras na siya sang anahaw. So leaves na siya, dahon nga palaba, tapos ginahimo nila, ginatahi na nila, no? Tapos amo nila ginasulat mura stylus ba ilang nga ginagamit o unsa nga silbi lapis or ballpen. Tapos scroll gyapon na siya, ina-scroll na siya kay mabali man ang papyrus nga o kung dahon. Amo na itawag din nga all scripture. Wala pa ning Bible nga ginatawag nga para sa atong karon ginagamit. So is inspired of God. Mao na sa King James. Pero diri naman sa diri sa NASB, kani NASB ni siya. All scriptures is inspired by God. So same gyapon nga word nga gigamit nga inspiration kag inspired. Pero diri sa NIV, all scripture is God-breathed. So hindi magkaparehas ang inspiration or inspired sa God-breathed. So munang nag-compare kita kag balik sa original language kung which is which. Sino diin gid ang eksakto. Amo nang comparative study. Sa pagtan-aw, gagamit kita diri sang exegesis, dili eisegesis. Sa pagtan-aw kung ano gid ang eksakto nga mga translation sa Bible. Amo na nga damot ta sang Bible. Damo. So kung ako mag-evaluate nga ni, ang atake sa truth is internal kag external sa gawas, mga ginatawag nga persecutions,
kag sa sulod internal amo ni sa Bible mga interpretation, mga doctrines, no. Pero ang eksakto diri is ang NIV God breath, kay tungod sa Greek ana is theonostos. Theos meaning God, breath, at theonostos, ang neostos is breath, no? The inhale and exhale of God. So kung magtong kita sa canonicity, makita na po din mo kung unsang eksakto. So, kaya ang pamangkot tari, anong meaning sang inspiration o kung siyang inspired by God? Sa aton ni makita naton nga sa Nas, kaninas ni siya, kaning 2 Timothy 3:16. Let us see. 2 Timothy 3:16. Nas, okay. Ako lang gina to prove nga eksakto siya, tama siya. Ari Nas mga Bible. No. So 2 Timothy 3:16 kani 3:16. Kani siya, all scripture is inspired by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Nas. So all scripture. So dili siya damo, no, all, pero all. Kag sa NIV kani NIV nga Bible. So ari di tanan sa cellphone nabutang nakon. 2 Timothy 3:16 still mao gyapon ni 3:16. All scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, tapos correcting and training in righteousness. So mo nang comparative study sa pagtuon kung diin ang eksakto. So nagakadto kita usay may ara sa ginatawag nga sa Bible nga mga numerical error, scribal error, geographical error na. So kadto ka sa original nga lengguwahe kung dito ka makonsulta kag by context. So nagagamit kita sa ganitong nga etymology, mga syntax din na grammar, no, sa pagtan-aw lang sa eksakto. Mao gani na nga ang word nga repentance sa iyang original is change of mind, nga kung ara ka sa Old Testament sa Hebrew is nakam, kag sa New Testament which is Greek is metanoio or metanoia. Amo na siya ang butching ano. Now here comes some Romans chapter 2 verse 4. Kani siya nasulat sa New American Standard na Bible. Nas, or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Sa paghinulsol o kung change your mind. So, hindi kay sa aton is paghinulsol. Tapos, emotional. No. May kahilabtanan gini siya connotation sa thinking, change of mind. Remember nga kani siya is Romans chapter 2 verse 4. Kag si Jesus Christ humana nagbayad sang aton mga sala. Nagbayad si Jesus Christ sa aton mga sala sadtong 30 AD. Tapos, ining the book of Romans, nasulat ni siya mga 56 o kon 57 to 58 AD. So, kaning the book of Romans is mga 56 to 58 AD, nasulat, humana si Jesus Christ, nagbayad sang aton mga sala. Ngano unsa ano ang akong presentation dire nga humana si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa pagsulat sa the book of Romans, tapos nasiling nga that the kindness of God leads you to repentance, nga wala kanay something to repent nga emosyon nga magbaso ka sa imong kugulingon, kundi leads you to repentance nga change of mind nga sa pag hindi pagtuo kag pakadto sa pagtuo kay Jesus Christ. Gikan sa imong nga physical birth pakadto sa imong spiritual birth. Kay ngano man diri na ako nabutang prasning kan prasneo kani 1 John 2 kag 1
1 Peter 2:24. So tanan nato ni siyang 1 John 2:2. No? Kay ang 1 John 2:2 diri ta magamit sa okay. So diri ta sa my sword kani my sword for Android. Tapos magamit kita sa King James, no? 1 John chapter 2 verse 2. So New Testament, 1 John 2:2. Okay, 1 John chapter 2 verse 2. He is the propitiation for our sins, ours. So, ang meaning sang ours din ni mga believers na our sins, plural. Walay sins nga wala niya ginbayran. Siya ang bayad sang atong mga sala mo ning propitiation. In other words nga ang God the Father was satisfied. So kay satisfaction man ning meaning sang propitiation. So kani siya is God word nga pag-present nga si Jesus Christ nga pagbayad niya sa atong mga sala, ang God the Father was satisfied. So he is the propitiation. Akong si Ilonggo pa, siya ang nagbayad sang atong mga sala. Sa God the Father, remember nga nagbayad sa atong masala sa God the Father. Kag hindi lamang sa aton our sins, meaning sa ours believer si John kag mga believers of the Lord Jesus Christ, umasilingta nga mga Christians tanan nga mga believers ni Jesus Christ. Nga the Father was satisfied nga si Jesus Christ mao nagbayad sang aton mga sala, and not for ours only, hindi lamang sa aton nga mga believers nga limited atonement na siya, but also for the sins of the whole world, unlimited atonement na siya. So ang meaning to say nga ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala hindi lamang sa aton nga mga believers of the Lord Jesus Christ, kundi sa tanan nga sala sang mga tao, bisan pa mga unbelievers, not but also for the sins of the whole world. Walay pili, basta tao ginbayran niya ang tanan naton nga mga sala. Amo gani nga ang isyu sa salvation is not sin, kung dili by faith lang, by faith alone in Christ alone. Kay dili isyu sa Dios ang sala. Remember nga ang Dios is holy. God is holy. So hindi isyu ang Dios ang mag-atungkay sang sala. So ang point diri nga si Jesus Christ nagbayad sang tanan nga sala sang bug-os o kung sang tanan nga katawhan, sang tanan nga mga tao diri sa ibabaw sa kalibutan. Ginbayran niya ang tanan nga masala. So ang point ko diri nga walay tao nga maghinulsol nga sa repentance sa iyang kaugalingon. Wala. Mao na nga ang repentance is change of mind, kay mao na ang meaning sa Greek. Well, tanaw tanay diri gali be dere repentance. May ara ko di sang Merriam-Webster dictionary. Repentance. Let's see daw. Let us see there is ang word nga repentance. Repent. Okay, repent. Here you go. Repent, to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life, to feel regret or condition, to change one's mind. To change one's mind. Mo ng repentance. So may kilabtanan gid siya sa rational nga rason. Og naa po koy sa Greek din ni nga word sa ano ni lexicon. So pero diretso lang ta dire. Mark 1:14 to 15. So gay na mo ni siya kanto sa Mark chapter 1 verse 14 to 15. And after John has been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. The gospel of God. And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, change your mind and believe in the gospel. Akong sa bagay, si Jesus Christ wala pa sini nagbayad sa atong mga sala. Pero ang point diri nga
Ang repentance is change of mind and believe in the gospel. So, from unbelieving, i-change mo ang imong mind and believe in the gospel. So, ang gospel diri is the gospel of God. Kani siya, the gospel of God. The gospel of the kingdom of God. No? The gospel of God. Sa iban sining kwan sa kay Matthew, Mark, Luke, John, sa sining apat nga gospel, ang iban sini is the kingdom of heaven. Kay kani siya nag-pinpoint isa sa millennium. Siya and the kingdom of God is at hand. Ngano nga why at hand? Tungod kay si Jesus Christ, ang present ni Jesus Christ naa na. Ang iyang presensya naa na, ara na. So the kingdom of God or the kingdom of heaven is at hand. Kaning kingdom of God, gin-reveal ni siya ni John sa the book of Revelation nga 1,000 years. Mao na ang millennium nga mag-reign si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Sa karon wala pa nag-reign si Christ as King of Kings and Lord of Lords. So kung magtanaw kita sa ginatawag dispensationally, ang ginapinpoint nakon is mao ni. Okay. Kato tadi sa diri nga bahin sa bag-o nga seat. Okay. Amo ni yung ginapinpoint nakon diri nga si Jesus Christ wala karon nag-reign as King of Kings. King of sino ang mga kings? Kag Lord of Lords, sino ang mga lords? So nagatan-aw kita di sa human race. Kani sa times and Gentile, halin sa kay Adan, tapos pakato kay Abram, tapos nahimo siya nga Abraham. He is the father of the race of Israel. Amo ni nga panahon ni siya sang Israel na, mao na dring Mosaic law. Kag si Jesus Christ diri nagbayad sa aton mga sala. Dira si Jesus para lang ma-identify yun. So diri si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Okay. Nagsiling si Jesus Christ, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. Muna gi-fulfill niya gid ang Mosaic law, hundreds and hundreds of Mosaic law, alin sa starting ang tungod sa end sa iyang kamatayon sa cross. Mao na nga ang God the Father was satisfied kay walay man naka-fulfill sa Mosaic law kundi si Jesus Christ lang, no? Then mao na ning panahon sang ginatawag nga Christianity o kung masiling nato nga church age, kung paano ka mag-define sa ginatawag nga church age o kung ginatawag nga intercalated age. So magatuon gyapon ka kung ano na ang Christianity sa ginatawag nga intercalated age. Kag mag-end ni siya sa rapture. So amo ning ginahulat naton karon ang rapture. So ara kita diri 2020. Then magasugod na po dira ang tribulation which is 7 years. So covenant ni San Diyos sa Israel which is 7 years. Ang nabilin is 7 years na lang sa ginatawag nga 78th week. Then pag rapture diri i-judge ang mga believers sa ginatawag nga bema seat judgment o kung the judgment seat of Christ. Bema na siya kung sa Greek. Paguman sa 7 years kani, amo ang second coming ni Jesus Christ. Iyang second coming. Okay. Kani siya is rapture. Paguman sina mao ang millennium, ginatawag ni siya nga kingdom law. Na si Christ mo reign as King of Kings kag Lord of Lords. Nga mag-end siya sa 1,000 years. Kaya ang word nga millennium is Latin. Latin na siya. Kung sa English is 1,000 years. Mag-end siya sa 1,000 years. Nga mag-reign si Christ as
King of Kings kag Lord of Lords. So mao na po nimo i-define kung anong He is the King, sino ang mga kings, He is the Lord, kag sino ang mga lords. So may pagtulonan kita sina sa isa lang kabutang for clarification. Kay kaning kingdom law, kanang ginasiling dira nga sa kingdom law sa ginasiling ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John, na present yang kingdom law. Nga kung magsiling ka sa imong mga brother nga raka, wala kay pulos, patay ka dayon. Tapos kung magtanaw ka sa babae sa ginatawag nga adulterous nga pamaagi, ginatawag nga erotic nga pamaagi, tiwas ka, patay ka dayon. Wala na kinahanglan sang law. Pero karon pwede ka magtanaw sa isa ka babae nga kanang adulterous o malaswa nga mga pagtanaw, porno nga mga pagtanaw, hindi ka mapatay. No. Kag isa pod sa Mosaic law dire, kinanglan nimo may 3 witnesses to prove nga ikaw is guilty. Pero dire sa kingdom law, di na kinanglan dire ang 3 witnesses. Kay si Jesus Christ mismo ang mag-rule sini for 1,000 years nga King of Kings kag Lord of Lords. Kung hindi na kinanglan sang attorney, kay He is all knowing. Paguman sina sang 1,000 years amo ang judgment sa ginatawag Great White Throne Judgment sa mga unbelievers from Adam, mga unbelievers nga halin sa kay Adan hangtod to the last man. Mga unbelievers i-judge sa Great White Throne. Then paguman sina amo ang eternity. So diri ang final stage ni Satan nga he is bound to the lake of fire. Diri to prove sining human history nga guilty jud siya nga sa pagsiling niya nga 5 eye wells niya, the 5 eye wells of Satan. Okay, so alright. So kato ta dire sa damo ni ma-expand ni siya. Kung ang pagtanaw nimo is dispensionally sa kada pamulong, kay every word is important kaayo. So repent and believe in the gospel. Change your mind and believe in the gospel by not believing to believing in the gospel nga kani sa time ni Jesus Christ. So walay Christianity pa diri sa sining time, kay ang believing nila is about the kingdom of God or the kingdom of heaven, nga si Christ mo reign as King of Kings and Lord of Lords, nga is the Messiah sang Israel, o kung sang ginatawag na isang Israel, yes, Israel, Judea, sa Juda. Okay. Kaya ang Christianity sa ara na sa time ni Paul, ang Christianity mo na makita sa Acts chapter 11, ang Christianity. So much on that. Mula ni kaya ang atong ginatunan concentration karon is about ang repentance. So the unbelievers must first change his mind bahin sa kay Jesus Christ nga who He is, kag ang iyang ginhimo sa ibabaw sa cross. Remember nga si Jesus Christ sa pag-believe nga He is the Christ, He is the Messiah sa Israel, meaning to say nga He is God. Kay si Jesus Christ is God-man, the unique person of the universe. He is God-man forever. So ang second person of the Godhead became flesh, nagpakatao siya para lang sa pag-save sa tuwa. So ang provision ang work ng salvation is through the Lord Jesus the Christ. Mao na nga ato is by faith lang. So pila ka times na ginambal by 50 times o sobra, by faith lang in Christ, believe lang in Christ, and thou shall be saved. Sa pagtuo lang kay Jesus Christ nga siya is God, kag sa iyang ginhimo sa ibabaw sa krus nga ginbayran niya atong mga sala,
not for us only kundi sa tanan nga sala sang bug-os nga katawhan, sa tanan nga katawhan. Kag namatay siya sa unod, kag nabanaw si katatlong adlaw, moto namatay siya sa unod to conquer death. Kag nagkayop siya sa langit, kag yara sa tuwang kamot sa Dios sang amahan o kung sang amay. So may pagtulunan kita sa ginatawag nga operation footstool. Kay may dako kay na siya nga kilabtanan sa belief sang Israel. Mauna, this is only possible as the result of convicting ministry of the Holy Spirit to the unbelievers. So, ang repent of your sins is by changing your mind. Dili nga feeling sorry for your sins. Kay ngano? Kay ang imong sala na bayran na tanan sa ibabaw sa cross. Tanan nga sala. So, past, present, ikaw nga individual, past, present, kag future nimo nga sala na bayran na tanan sa ibabaw sa cross. Pras ning 1 Peter 2:24. Tanaw naton sa ang 1 Peter 2:24. Okay, 1 Peter 2:24. Okay. Are. Who his own self, si Jesus Christ, bear our sins, mga believers. Bear our sins. Plural na siya. But pasabot nga the totality of all in His own body on the tree. No, dito sa cross, kay mo na mag-execute ang Roman Empire sang mga criminal o kung sa against sa ilang mga sa laws nila. Dito sa cross, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ye were healed. So, He bear our sins. Walay sala nga wala niya gin bayran. Our sins, the totality of all. So, kung idagway nato na siya morning gawas niya sa ibabaw sa cross, ang aton mga sala, sins, ginbayran niya, personal sins. Ang past, okay, past sins, ang present nato nga sala karon, kag ang future nato nga sala, ginbayran na tanan. Amo gani nga ikaw nga Christian, sa paghimo na nimo sang sala, ang 1 John 1:9 is confession, dili repentance. Confession. Kaya ang repentance is metanoeo, no? Kato tadi wala ta word ring repentance. Kaya ang repentance is metanoeo, kag ang confession is homologio. So lahi sila nga word. Kaya ang confession is cite, name it, acknowledge, no? Mo nang ginatawag nga confession. Kag ang repentance nga metanoeo is change of mind. So kay ang tanan nato nga mga sala, our sins dito na kay Jesus Christ ginbayran sa ibabaw sa cross. Tanan nga sala, walay sala nga wala niya ginbayran. Muna nga kung may ara sa tao nga nagasiling nga, Father, forgive me of my sins, sa una-una, sa baba, kag sa buhat. Butsing kanon, wala siya kay balo nga ginbayran na ni Jesus Christ ang tanan niya nga mga sala, kag wala sa sala nga ihinulsulan sa puno nga ginatawag nga feeling sorry, kung dili i-confess na lang niya nga sa pagbayad nga sa nga ginbayran na ni Jesus Christ ang aton mga sala. Mao nang it is blasphemy. Muna gikulang siya sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala, nga mangayo sang kapasayloan, nga mag feeling sorry siya nga si Jesus Christ wala nagbayad tanan sang iya mga sala. No. Si Jesus Christ nagbayad sang tanan naton nga mga sala.
Mao na nga ang believer kung maghimo sang sala, ginadisiplina sang Dios kay anak ka sang Dios. Oh. Nga kung hindi sa pag-confess ni sina nga isugid, namo nang 1 John 1:9, isugid, name it, cite, acknowledge, kay we have our advocate, may ara kita sang attorney, may ara kita sang nagapatunga nga nagapatunga nga sa pagsiling sa God the Father nga nabayran ko na ang sala. Sina nga Christian, pag-confess niya, nabayran ko na ina nga sala sang Christian. Amo na ang ginahimo ni Jesus Christ kay ang tanan natong masala ginbayran niya na sa ibabaw sa cross. Nabayran ko na nga sala. Amo na ginhambal ni Jesus Christ sa God the Father kay ginbayran na ni Jesus Christ tanan nga mga sala. Amo na nga sa Dios hindi isyu ang sala. Okay. Amo na nga sa Dios hindi isyu ang sala. Okay. So kadto ta diri. So nagatanaw man kita sa ginatawag nga by context. Context meaning saan o nag-insulat before or after sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. Tapos sino ang nagsulat? Amo na ang by context. Ang sitwasyon sa pagsulat, sa pag-define sa sina nga mga pamulong. Kay kung tanaw naton si Jesus Christ, rita sa isa ka page, sa limpyo nga page. Okay. Kay kung tanaw naton din nga ang sentro sang history is the Lord Jesus Christ. Wait sa. Okay. Kani. Dari sa Old Testament. Pero tang iladri nga rituals. May mga ritual na sila na mga sin offering, burnt offering, sa kapasayloan lang sang ilang mga sala. Kay nga naman, kay si Jesus Christ wala pa nagbayad sa ilang mga sala. So kaning sa Old Testament, siyado ni siya. Siyado sa kaming nga magbayad gid sang aton mga sala. Nga amo ni si Jesus Christ. Amo na sige sila hiwat sa kapasayloan sa ilang mga sala nga mga rituals, sin offering kang burnt offering. Pero pag-abot sa New Testament, partikular nga human sa Matthew, Mark, Luke, kag John, wala na diri sang rituals. Wala na. Kay si Jesus Christ humana nagbayad sang aton mga sala. Wala na rituals dira. Mao ni nga karon nga present time wala sang ritual nga pagbayad sa mga sala. Amo na nga kung may ara sa mga believers, halimbawa kung magtan-aw na pod kita sa human history, ani mao ni siya ang Old Testament, si Adan panahon sa Gentiles, si Abraham nga nahimong Abraham sa panahon sa Israel, si Jesus Christ nagbayad rin sa atong mga sala sa panahon sa Israel. Tapos diri karon ang Christianity ginasugod ni siya sa Pentecost nga time, o kung sa time ni Paul, siyempre may transition period na dira sa Christianity. Tapos mag-end na siya sa rapture. Then magasugod na diri 7 years ang tribulation. May mga pagtulunan ni ngano nga 7 years. Then pag human sa 7 years, maungsikan kami ni Jesus Christ kag mao ang millennium. Then mag-end ang human history. Now, so man ang eternity. Wala na yung mga rituals sa sininga time diri sa Christianity. 2020 na ta karon, walay paghiwat diri sa ginatawag nga burnt offering kag sin offering. Isa ni sa kabutang o kon senaryo kay si Jesus Christ nagbayad na sang aton mga sala. Kay diri sa Old Testament, mauni siya ang siyado. Kag ang reality, mauni di sa panahon ni Jesus Christ. So may ara sa ginatawag nga typology kag anti-typology.
Kani siya siyado ni kang ilang mga rituals dira nga sin offering kag burnt offering nagapakita sa reality nga the coming Messiah nga amo si Jesus Christ. Kag si Jesus Christ amo na ang nagrepresent sa ginatawag nga sin offering sa bug-os nga katawan. He is the Lamb of God. Ano sila ni diyan? The Lamb of God will take away the sins of the world, which take away the sins of the world. Si Jesus Christ is the Lamb of God who will take away the sins of the world. Kaya amo na ilang mga rituals sa sin offering. Ang paghiwat nga ginasacrifice nila ang lamb. So si Jesus Christ is the Lamb of God. Now, kadto kita dire sa definition sang term nga sa original nga lingwahe niya sa ginatawag nga repentance. So, ano yung Greek niya? Metanoeo. Sula na ako na naklaruan search diri. Kaya may ara ko diri sang kwan eh. May ara ko diri sang ginatawag nga lexicon, Greek lexicon. Pero wala kayo na ako na open. So, mag-take time pa na. Okay. So, amot lang diri sa isa. Greek reference. Isa ko niya. Ang aton diri nga pagtuon mo na gina-clarify para may balan kung ano ang eksakto kanang maka-communicate sa eksakto. So pero mao lang ni ang Greek transitive verb metanoeo means to change one's thinking or to change the mind. Amo ning word nga repentance sa Greek metanoeo. So tapos ang noun niya is metanoia. Mao nang Romans 2:24 gaina. Kani Romans 2:4 gaina. Okay. So metanoian. No iyan. Metanoian. So pas na sila sa metanoio change of mind kag sa noun niya metanoia. Wala mo sa Greek, got change ang word niya lalo pa sa tinatawag ang mga irregular verbs, got change siya. Ang iyang word pero kadto ka sa root word yun. Now, or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance or leads you to change your mind? Mao na ang repentance. Okay. Kani ang repentance. Change of mind. Isa kabutang nga di naton madala ang Dios sa pahibi-hibi, pa emotional. Father, forgive me. No. Humana ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. Humana. Magtuo lang. Amo na nga ang tao mapa-impyerno tungod kay wala siya nagtuo sa kay Jesus Christ nga He is God. Mao na ang tao mapalangit tungod kay nagtuo siya nga si Jesus Christ is God. Kag nagbayad sa atong mga sala, tanan nga mga sala. Kag namatay siya sa unod. Kag nabanaw si katatlong adlaw, amo nga namatay siya sa unod para makonquer niya ang death. Kag nagkayop siya sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga amay. So magtuon po ta sa eternity. A conversion kani turning away. Amo ang change of mind. About face jud ka. Meaning to say nga kung maginolsol ka, mag-about face ka sa imong ginhimo nga sala. Dili lang nga gatubang kagyapon sa sala kag naga-feeling sorry ka lang. No, hindi amo na. Kung dili mag-turn away ka, mag-change of mind ka, no? Nga sa pagtuo dira kay Jesus Christ. Nga magkambyo sa una-una about face sa worldly nga mga pagtulunan tapos mag-change of mind ka nga ara sa pagtuo kay Jesus Christ. Isa po ni kaning word nga doctrinal viewpoint changes every bit of human viewpoint you've learned. Now, kanang ginakanta bitaw nga change my life, oh God. No, dili na mag-change ang Dios ang imong kinabuhi. No. Wala niya kita ginhimo nga robot. Naga-exercise kita sang atong freedom.
dira sa Dios. So ang pagkambyo sang aton kinabuhi depende sa imuhang pagtulon-an sa Christian way of life. So once nga na ang isa ka Christian sa mga pagtulon-an bahin sa Christian way of living, Christian way of life, dira maga-change ang iyang life. Meaning to say nga kung loaded ka na sang Bible doctrine, you believing, mauna na imong lifestyle. Pero ang Dios dili maga-change sa imong nga mind nga himo niya kag robot. Tapos karon nga mag-change ang imong lifestyle. Hindi. Mao na nga in every decision we made, we are responsible sina in every decision. Mao na nga may pagdisiplina sa anak sa Dios kung maghimo siya sang sala. Kay kun ang Dios nagakontrol sa atong kinabuhi, maayo unta nga siling hindi kita maghimo sang sala, nga hindi kita makahimo sang sala kay ginakontrol niya kam. So dali lang. So kung ang Diyos magakontrol sa atong kinabuhi, tapos naghimo ka sang sala, sino imong pasalaan? Siyempre ang Diyos kay nagsiling ka nga, control my life, O God, change my life, O God. Tapos karon sa pag-decide nimo nga masiling ta na lang nga nakahimo ka sang sala, ang Diyos ang pasalan kay nagpakontrol ka sa imong life sa iya, ha? So ang pasalan ang Diyos kay nagpakontrol ka sa imong life, dapat imong desisyon tanan hindi sa paghimo sang sala. Mao na nga gitagaan kita sa Diyos ang freedom to choose, volition, freedom, na we are responsible in every decision sa atong kinabuhi. To believe sa kay Jesus Christ for salvation of who He is, or not to believe the Lord Jesus Christ. Kag sa pag-believe sa mga pagtulunan bahin sa Christian way of life, mga doctrines, Bible doctrines, sound mind, sound doctrine, rightly dividing the word of truth, mga pagtulunan nga sa eksaktong sa pagkinabuhi nga angay nga pagtulunan, kag sa pagtuo sina kag ma-apply sa atong kinabuhi, dira dindi ka makahimo sang sala. Ginatawag na siya nga sinless nga kadugayon sa imong Christian life. Sinless, dili sinless, kung dili sinless, meaning to say nga nagalis ang imuhang paghimo sang sala of moving forward sa Christianity. Kung idagway nato na, amo ni siyang gawas sa ato nga Christian life. Ari, pag-believe nato kay Jesus Christ, we are part of the spiritual body of Christ. Siyempre, ibag-o pa lang ta sa atong spiritual birth, natawag na siya nga spiritual birth, morning born again, kay physically we are dead. Physical birth, buhi ta, pero spiritually we are dead. Sa pag-believe nimo kay Jesus Christ, by faith alone in Christ alone, we are spiritually alive. Alive ni siya, spiritually alive, or spiritual birth, tama, spiritual birth. So sa atong spiritual birth, bata pa ta, babes pa ta in Christ. Dapat magtuon kita in order to grow. Siling ni Paul, sang bata pa daw siya. Bata po diyang nauna. Same gihapon sa babes in Christ. Kaya nagtuo lang ka kay Jesus Christ sa iyang persona.
nga He is God, kag sa iyang awog sa cross nga pagbayad sa atong masala, namatay siya sa uno, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nakayap sa langit, kag yara sa atong kamot sa Dios nga Amay. We are babes in Christ. Bag-o pa ta na tawo mo. Spiritual birth, bag-o. So, ang atong vocabulary, bisan pa sa atong ginatawag nga physical birth, empty pa. So, we need to learn. Amo na nga nag-earn ang mga bata physically sa mga vocabulary. Kag same gyapon sa atong spiritual life, mag-earn kita sa mga pagtulunan sa ginatawag nga Bible doctrine. Plus faith. Pag imo na siya nga tuuhan, then ma-apply na siya sa imong Christian life equals application. So samtang nag-grow ka in grace, doctrines by doctrines, hangtod sa maturity. So ang normal nga pagkinubi isang Christian life, hangtod yun sa maturity. Dopras gyapon sa physical birth, ang normal nga pagkinabuhi isang tawo, halin sa bata, hangtod mag-mature ka. So ay imong vocabulary gadugang na. Kay once ang imong vocabulary o kung pagtulunan sa Bible doctrine, hindi madugang. Nga same gihapon sa physical birth. Pag hindi magdugang ang learning sang bata, mag-mature lang ang iyang physical nga body, pero ang iyang thinking, bata lang gihapon. So, dili siya mature nga sa iyang panguna-una. So, ang gawas ana, bunjing. Maupo na sa spiritual life. Nga kung dugay na sigig simba, pero ang pagtulunan sa pagkilala niya sa Christian life, of knowing who Christ is, who God is, sang Christianity, nubo, daw bunjing lang siya sa iyang Christian life. Nasiling bala nga, do you believe what you believe? Nga kumbaga pa, dipinsahi ang imong pagtuluhan, dipinsahi. O kung isabta, i-understand, no, intindiha ang imong ginatuuhan, or else basi wala ka sa may ginatuuhan. No. Amo na ang punto sa atong learning diri nga sa pagkilala gid sang eksakto nga Christianity. Okay, so mitan niyo change of mind. Mao ni pud ang sa Romans chapter 2 verse 4, metanoia na siya sa Greek. Well, kung halimbawa Romans chapter 2 verse 4, ako na ipakita diri sa inyo. Romans chapter 2 verse 4, verse 4. Kaya wala kita nag-create lang din sa mga pamulong. We are learning dire. Kani. Dali lang So, 2:4. Kani. Repentance. Daw aring word nga repentance. O sa pagpakita. Ari ang word nga sisi. All right, para klaro. Here we go. Sorry. So, dapat diri sa taas nan para klaro. Okay. Kaning word nga repentance, kani. Ang number niya is 3341 sa Greek. Number na siya. So, repentance, mao ni. Ang word ra is repentance. Kani siya sa Greek, sa pagpakita. Okay. Kani, sa dalong na po siya. Dili day. So, ipos. Okay. Metanoia. Muna siyang word. Metanoia. A change of mind. Wala kita nag-create diri sa mga pamulong lang. Kani. Okay. Change of mind. Kani siya. Metanoia. Morning word sa Greek. Na amo ni yung pag-pronounce phonetics. Metan. Oya. Okay. Change of mind. Mo na ang
change of mind, sumaw na siya ang metanoia nga diri sa Greek. No? Okay. Nga kani Nga kani diri sa Romans chapter 2 here. Romans kani sa taas. Chapter 2 verse 4. Repentance, metanoia sa Greek, ani change of mind. Ako lang din gina-clarify kung diin ko nagkuha sang word. I'm not creating words dire. Kung dili ang eksakto jud kung ano ang ginatawag nga pagtuon. Ma-check mo na sa imong sa imong lexicon, sa imong interlinear, no, kung may Bible ka interlinear. Kung may ara pod ka sa ginatawag nga exhaustive strong concordance, makita nimo na siya. At the same time sa ibang nga mga lexicon, makita nimo siya. So ginapadag naton gid ang eksakto, rightly dividing the word of truth. Okay. So tanang kita nagarepent at the moment of salvation. Repent at the moment of salvation, meaning to say nga gikambyohan naton ang aton nga panguna-una, change of mind, halin sa worldly. Remember nga sang wala pa ka nag-believe kay Jesus Christ, sang wala pa kita nag-believe kay Jesus Christ, ang unod sang atong utak puros na tanan dira galibutanon, bisan how religious you are. No. Bisan ano pa mga rituals nga nimo sa simbahan nga diin ka nagasimba. Puros na tanang kalibutanon, walay pagkambyo sang una-una. Same as usual kalibutanon. No. Dapat may ara sa ginatawag nga repentance nga change of mind, metanoia nga sa sina nga panguno ng kalibutanon sa pagtuo who Jesus Christ is, no? Nga siya Diyos nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Diyos nga amay o kon amahan. That is the gospel of Christ. Amo nang maayong balita kay Kristo nga ginahatag niya sa aton. Kay kung magtuon kita sa ginatawag nga maayong balita, klase-klase po, the gospel of Paul, the gospel of the kingdom, the gospel of Christ. Amo nang ginatawag ang mga pagbayad-bahin kung ano ang eksakto nga pagtulunan. Or else we are part of the problem. Dapat eksaktuhon gid kay ang Christian life, ang Christianity ra ba na no retreat, no surrender na. Pag hindi eksakto ang object of your salvation, ay sayang lang. Kaya dapat eksakto gid. All of us repented at the moment of salvation. Repented nga change of mind. Kaya ginbayran na tanan ni Jesus Christ ang atong mga sala sa ibabaw sa cross. Repentance connotes a decision based on mentality, not emotion. It is rational. So, dili na paloy-looy. Di na madala paloy-looy. Amakon mo na ang hindi magtuo kay Jesus Christ o kung mga unbelievers ang ginatawag, mapa-imperno. Dalon sa Diyos sa imperno. So, bot sing kanon sini nga, ang Diyos hindi mo madala sa emosyon. Hindi. Gani, dapat may ara gid sang pagbaylo sang una-una sang decision. It is rational. So, kayong Hebrew word sang metanoi o sa Greek is naka, means to change the mind. Amo nga ni nga adri pa ta makatugali sa ginatawag nga metanoi o kag metamilomai. Sige, okay. So, mao ni ang atong nga presentation, no? Nga ang repentance hindi siya emosyon kundi change of mind. Right? So, diri po sa Exodus, halimbawa kaning saking asa nas, no? Ang nas, so wala ni siya labot. Wala ni siya labot. Ibutang ko na siya tungod para i-refer siya sa Greek. Kani change of mind. Change their minds. Kaning Exodus 13:17 nagasiling, now it came about when Pharaoh had let the people go. Kaning mga Israelites, let the people, mga Israelites go.
kay ara sila sa Egypt. That God did not lead them by the way of the land of Philistines. So wala sila ginpaagi sa Diyos dito sa Philistines. Sa Philistine. Even though it was near, for God said, lest the people change their mind when they see the wars and they return to Egypt. Ang buti singaron sining wala ginpaagi sa Diyos sa Philistine. So kay ang mapa sini, amo ni ang mapa sa Exodus 13:17. Be, tanaw na po ta diri. So kung sa inyo nga Bible, kung may mapa dira, makita naton diri sa kung i-mapping naton, mao ning mao ni ang dagan sa Israel. Okay, blue lang atong gamiton nga color. Yep. Right. Mao ni ini ang Mediterranean Sea. So, ang Egypt, diri siya. Egypt. Diri ni ang natawag nga Red Sea. Kay diri sila nag-cross sa Red Sea. Okay, read mo. So, diri sila nag-cross. Now, diri ang Philistine. Diri Philippines, Philistine. Diri unta sila paggiyon sa Dios. Mayo unta kung diri sila paggiyon kay lapit lang. Pakadto sa Promised Land, Kanaan, karon gintawag na siya nga Palestine. Pero Kanaan na siya ang kuanya, ang daan niya nga pangalan. Okay. Wala sila ginpaagi da sa Dios, mao na Exodus 13:17. Wala sila diri ginpaagi. Lapit lang unta. Kay nga aman, wala sila dagin paagi. Kay base mag-change their mind sila. Kay ang kang ila manggon nga mindset ara sa slavery, dili sila mga warriors, no? Ang Israel dili mga warriors. So base mag-change ang ila nga mind. Base mag-change ang ilang mind when they, mga Israelites, see war. Kag magbalik sila sa Egypt. So, change their mind. Exodus 13:17. Tanaw nato ni siya sa King James. Mo ning gibutang nako diri ang King James. To refer lang sa King James. Exodus 13:17. So, balik ta ni siya sa sa walay Greek. Tapos Old Testament, Exodus 13:17. Okay. So, ang gawas diri karon, ari, ay tama kani. Okay, tempa is dali lang nga. Inataw nato na yung comparative study. Okay. Right. Mao day ni. That's why hindi siya mo-appear. Okay. Okay, are. Exodus 13:17. Kani Exodus 13:17 kani. Okay. So Exodus 13:17 kani pod. Now, ang word list the people sa Nas, wala ni siya, dili sa King James. Sa Nas, lest the people change their mind. So, dere, lest the people, pre-adventure, base the people repent when they see war. Dere, will change their mind when they see war. Muna sa Greek, when they see war, there is a King James Light. King James ni siya. So, ang but na kung singanan rin nga, ang repent sa King James is change of mind sa Nas.
Kaya ang pamangkot din ra ang eksakto kung ang repentance nimo is pagbaso sa kagalingon ka ng feeling sorry. No, ang repentance is change of mind o ng repentance. So, tama ang translation sa nas, change their mind. Kaya gini-explain niya kung anong repentance. Kag tama po ni ang sa Greek, kay ginhambal niya dira ang repentance nga sa gihapon is nakam sa Hebrew kag metanoian or metanoi o sa Greek. So walay conflict sa nas, no? Walay conflict sa Bible sa nas kag sa King James, King James either 1611 ba ni siya or what. Walay conflict. Na depende sa imong research. Pero mo na nga may ara sa ginatawag nga mga scribal error, pag may ara sa mga numerical error, mo nang tanawon kag ba dapat masit ang imong theology sa pag-intindi bahin sa Bible. So ayaw pagkabalaka ng ginatawag karon nga pandemic 666 whatever kay mag-rapture before sa tribulation. So safe ka in the hands of God. Kag ang salvation is not by human works, human deeds, dili. Kung dili by faith alone, in Christ alone. Kaya lang nagapakita nga maayo ang imong buhat kung may ara ka sa mga pagtulunan. Dira ang basyan sa imong ginatawag maayong buhat, ginatawag siya nga divine good, kay agatos sa Greek, dili human good nga kalo sa Greek. Kaya ang production sang old sin nature, bisan ano na ka good, still that is sin, kay halin siya sa old sin nature. Kag ang human good kunyara ka in divine dynasty, in fellowship to God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, na nagaproduce ka sang divine good. Kay nga aman, kay nabasi ang imong mga good pinaagi sa pulong sa Dios. Mao na nga divine good siya. Kayara ka permi in the sphere of God the Holy Spirit. So ginapakita mo nga maayo ang imong buhat tungod kay ikaw anak na sang Dios. Magatuon kita sang eternal security. Tungod kay ikaw na anak sang Dios. Hindi nga nagaproduce ka sang good o kon divine good para maluwas. No, kay walay tawhanon nga human good nga makasave sa iyang kagalingon bisan how good he is. Wala gid. Okay, so muna anay ato nga pagtulunan karon so far kang mga tuon pagita sa pagpadayon pagid habang may buhay, no, ana. Sige, mag-pray ta, check sa atong kagalingon, kag magpasalamat sa Ginoo sa siningang mapatulunan. Sige, let's pray. Sa imo Heavenly Father, we so grateful kayo sa mga pagtuon ginatag nimo nga mga chances sa among kinabuhi. Samtang Ginoo yari kami sa ibabaw sa kalibutan sa pag execute sa spiritual gift Ginoo sa pag-communicate sa imo mga pulong. Ani salamat kit sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amoa kag bisan Ginoo sa pagatag sa among isang ginatawag nga spiritual understanding kag spiritual IQ, not by our own intellect or by our own means Ginoo sa mga pag-intindi kundi dalangit sa imo, sa imong grasya, sa imong pamagi. Gani salamat kit kayo sa gihapon sa pagtuon kay imong pulong be prioritize gid sa amon kinabuhi. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. Salamat gid.